Pangarap mo bang mag-Poland? Pero hindi mo alam kung anong uri ng trabaho ang papasukin mo. Ang video na to ay para sa iyo, kabayan, kaya panoorin mo. So ang video na to, kabayan, ay gabayin mo lamang base sa paninirahan ko dito for more than 5 years at sa aking obserbasyon. Isa akong hotel worker na nakikipagsapalaran din para buhayin ang aking sarili. Ano-ano ba ang patok na job skill or skill job dito sa Poland, mga kababayan? So ang unang-una kong ma-recommend sa inyo ay ang pagiging factory or warehouse. Kasi base sa aking obserbasyon dito sa Poland ay napakaraming mga kababayan na nagtatrabaho sa pagiging factory workers or warehouse workers. At hindi lang mga OFW, marami ring mga ibang lahi na Indonesian, Bangladesh, Indian, at marami pang iba. Kaya patok yan dito sa Poland, para dun sa mga gustong mag-move na nangangarap mag-Poland, ay ang una kong maire-recommend sa inyo ay ang pagiging factory or warehouse worker, mga kababayan. At syempre, kailangan nyo maghanap ng legal na agency at employer, at yan yung unang-unang requirements na gagawin ninyo kung gusto nyo makapasok at magtrabaho dito sa Poland. So maaari ko kayong bigyan ng mga legit na agency dito sa comment section ng aking video, basta mag-iwan lamang kayo ng comment para doon sa mga interesado. Ang sunod ay ang pagiging isang hotel worker. So nandyan ako sa field na yan, mga kababayan. Isa akong hotel worker. Nag-start ako sa pagiging cleaner dito sa Poland 5 years ago. At hanggang sa ngayon ay isa pa rin akong hotel worker. So nagkaroon na nga lang ako ng posisyon sa aking trabaho dahil nga naninirahan ako dito sa Poland for more than 5 years. At meron na rin akong basic Polish. Kaya yung boss ko ay inaccept yung mataas na posisyon, or tinanggap niya ako doon sa posisyon na in-applyan ko. So sa pagiging hotel worker din ay patok din dito yung mga bartender. Kung meron kayong mga skilled or skills sa ganyang trabaho, ay pwedeng-pwede yan dito, mga kababayan. Kung magaling kayo sa mga showmanship, yung mga pagtitimpla ng alak na may alam mo yun, yung may showmanship, yung pinagtatambling-tambling ninyo yung bote ng alak, So patok na patok din yan dito, kasi mayroon akong mga kaibigan na ganyan ang trabaho. Hindi naman ganun kataas ang qualification ng pagiging isang bartender dito, as long as marunong kang mag-mix ng alak at professional yung datingan mo sa mga guests. Ang sumunod ay pagiging waiter. Dito sa Poland ay patok din yan, mga kababayan, para dun sa mga nangangarap na magtrabaho bilang isang hotel worker. So, alam nyo na, kinakailangan yung mag-apply sa legal agency or magkaroon ng employer. So, huwag kayong magtatangka na pumasok lang ng Poland na tourist tapos magtatrabaho, kasi ang ending ay mapapahamak lamang yung pagpupursige ninyong pumasok dito. So madideport din kayo, So napakarami niyang sitwasyon na ganyan, mga kababayan, kasi nga yung iba ay
naglakas loob lang pumunta dito, which is illegal sila, ano? Kaya, ayun, napakaraming na-deport. Kamakailan ay 32 Pilipino yung na-deport dahil pumasok sila sa Poland ng walang dokumento or siguro na scam sila. Alam mo kasi yung iba nating mga kababayan dito ay sinasamantala yung kasikatan ng Poland, yung in-demand ng Poland kasi nga may pangalan ang bansang Poland ngayon sa Europe or matunog sa kahit saang bansa. Kaya yung ibang mga kababayan na sinasamantala ay ini-scam nila yung iba nating mga kababayan na nangangarap makapasok dito, ano. At ang sumunod ay kung kayo ay tapos ng pagiging isang professional information technology, isa yan sa in-demand dito sa Poland. So syempre kinakailangan yung nakapagtapos kayo ng information technology sa bansa natin or sa anumang bansa na naroroon kayo. In-demand po yan dito sa Poland, mga kababayan. At napakalaki ng salary ng pagiging isang IT staff dito or IT worker. Kaya yung may mga talent sa pagiging information technology programmer, so patok po dito sa Poland. Ayun yan sa mga local people na nakakatrabaho ko dito sa Poland. In demand din dito sa Poland, mga kababayan, ang pagiging nanny or pagiging yaya. At ang isa pa ay in demand din pagiging caregiver. Syempre kung may yaya, so may caregiver din, ano. So maybe caregiver kasi alam nyo sa katotohanan ang mga matatanda dito sa Poland, yung mga mayayamang tao, halos lahat naman ay may kayang buhay sila dito sa Poland, ano. Kaya meron silang lugar kung saan ay dinadala nila doon yung mga magulang nila para may ipaalaga sa mga professional caregiver or sa mga nursing. So meron silang lugar, yan yung pagkakaalam ko. Twice akong nakabisita sa lugar na yon kasama yung kaibigan kong Polish. Kaya nag-hire din sila ng pagiging isang professional caregiver dito. So kung yaya naman yung hanap ninyo, ay meron din. May mga ilan-ilan din akong nakikita na inaalagaan yung mga anak ng siguro yung mga mayayamang tao dito sa Poland, especially yung mga artista or yung mga politikong tao dito sa Poland. Napakaraming skill job kayong pwedeng ma-applyan dito sa Poland. Ang pinakang mahirap lang talaga ay makapasok dito sa Poland, especially kung nasa Pilipinas kayo. Lalo na sa mga panahong ito, struggle yung pag-apply papunta dito sa Poland. Napakaraming changing or tumaas yung qualification. Kaya napakahirap ng pagpasok sa mga panahong ito, mga kababayan. Kaya ang pinakamaganda, tiyagain ninyo at may ginhawa namang kapalit yan once na magtiyaga kayo sa pag-a-apply. At pagdating nyo dito, kinakailangan nyo ring magtiyaga. Ang pagiging OFW dito sa Poland, sa una lang mahirap. Yan yung katotohanan. At base yan sa aking experience, mga kababayan. Kasi nga, more than 5 years na si Kabayang Adrian dito. At nagtrabaho lang ako dito. Nagtrabaho, pasok, uwi sa bahay. So, ganyan lang yung pinagkakaabalahan ko dito. Ang pagiging isang worker sa hotel. Kaya, isa ako sa magpapatunay na sa huli or sa bandang huli, kapag nakatagal kayo ng 3 years o dito sa Poland, ay may ginhawa ring kapalit yan. Although napakaraming struggle na kailangan yung i-survive, especially itong weather, itong winter season.
especially sa panahong ito or sa taong ito ay napakahirap ng winter season, ano? Napakatagal ng snow bago matunaw at depression yung para sa mga OFW dito sa Poland, ano? Or nakaka-depress talaga ang winter season. Although may kasiyahan yung pagpatak ng snow, pero yung ganito, yung nakikita niyo yung kapaligiran, maputi, ice, nagtutubig-tubig na yung snow, maputik. So kasi nilalagyan nila yan ng asin, itong snow na to, or kapag naging ice kasi yan, napakadulas niyan. So ang ending, maputik. Ano? Maputik na malamig, minsan umuulan, minsan mahangin. So, isa ito sa pinakang nakaka-depress or nakaka-stress, ano, itong sitwasyon ng winter season, mga kababayan. Pero kailangan nyong isurvive to kapag nasanay kayo. Hindi nyo kinakailangan tumagal ng ilang oras sa labas. So, pag out nyo ng trabaho, diretso uwi or diretso sa pamimili ng pagkain. So, ganun lang yung kinakailangan nyong gawin. Ano, hindi nyo na kinakailangan maging Ironman na kinakailangan yung tumagal sa labas or makipagsabayan sa mga local people, ano. So ilan lang yung mga tips at ideas na pwede kong ibahagi sa inyo during yung winter season dito sa Poland, mga kababayan. So hindi naman talaga ganun kadali itong sitwasyon ito, kasi nga kahit ako ay na-stress din.